Siguro ang halaga kung matutunan natin sa pang-araw-araw na buhay ay ang ituon ang ating mga kay Jesus. Lahat to, hindi naman kay si God na hindi niya bibigyan gusto mo. Kaya lang dapat maaayon mo sa gusto mo. There was no mention in the Bible that Abraham prayed, God, gawin mo akong father of many nations. No, there was no mention of that. It was God who told Abraham na gawin kitang ama ng maraming yan. And Abraham believed. Do you believe in that? Do you believe in what God can do? Do you believe in what God can do? Let's get ready. Let's get ready. Nararamdaman ko ba there's something great is going to happen? Meron kong dakilang bagay na nangyari sa ating pamilya. Nararamdaman ko yun. Hindi lang mo basta gagawin doon. Kasi pag ang Diyos ang nagsalita, buhay yan. The Word of God is life. Buhay ang salita ng Diyos. Tandaan nyo, wala na limuta kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Jesus was here all along. So better start with Jesus. If we want to live God's will, we have to start with Jesus. Let's go to Hebrew 12:2. And I'll end with three verses. I hope all of you have meron ka ng tenyo. Hebreo, kabalatang 2, talatang 2. Itaon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Hindi sinasabi ko, kung nag-umpisa tayo kay Jesus, matatapos tayo kay Jesus. We have to make a decision. That's what God did to Abraham. He started with God. He ended up with God. He ended up experiencing heaven here on earth. Tiniis, pertaining to Jesus, tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito itinahiya dahil inisip niya ang kaligayahan na hihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos. So nakaupo na si Jesus sa kanang trono ng Diyos. Tayo, sa nakaupo? Diyan. Saan tayo nakaupo? Saan nakaupo ka ba din? The word in Ephesians says, we are seated with. Kung saan nandun si Jesus, nandun din tayo. That's why we can do whatever God wills for us to do, because we are seated at the right hand of the Father with Jesus. Because Jesus is seated there. And God gave us every spiritual blessing needed for us to be able to act and represent the kingdom of God. Second, hindi mo nag-uumpisa sa Lord. Nagsasalita siya sa atin, hindi na natapusan. Tinapos ba na? Diba, 75 years old, tinawag. Siguro mga, hindi lang mga ilang taon na si Abraham ng pagsubok. 10, mga 12, something like that. Kasi tinataya ko na, his Isaac must be 12 kasi yung so at the age of 112, 13, dumating yung pagsubok. Inumpisahan na to, when he was young, but all started when he was 75. 75 plus, ilan taon na? 25, 30, 17. Sabihin sa katabi ko, huwag kang mainit ka pa rin. Bata ka pa. I'll tell you something. Wala ho yan sa natural na edad. Nasa maturity po natin. That's why minsan sinasabi ng mga preachers, natatandaan mo ba nung tinanggap ang si Lord?
Sino nakakaalala ng sinubo niya yung buhay ng Lord? Wala. 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 Maganda mo. Sino nakikita niyo yung journey mo? Ako hindi makakalimutan. October 18, 19, 19, 11, 30. Okay? Paano kung nalaman na tapos sila ang inumpisa mo? Philippians 1:6. Parang sa may English na Bible. Pero babasahin ko sa Tagalog. Filipos, kabanatang sa talatang 6. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagpapalik ng Kristo Jesus. God is faithful to finish whatever He has started. The good work that He has started in us. He is faithful to complete it. Kahit gano'n tayo nahihirapan, kung tuloy. Tatapusin niya ang kanyang masterpiece. Ikaw yun. You are God's masterpiece. And lastly, I love this. Actually, this is the first verse God gave me. But habang nililibig ko yung gusto mong sabihin ko, pinaalala sa amin ko. Romans 15:30. Ang sabi ko rito, listen to this. Romans 15:30. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya rin magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang Diyos ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. What did God give Abraham? Isip mo na. Ano binigay ni God kay Abraham? Wala silang anak na Sara. Anong binigay niya? Anak. Pag-iadi anak. God gave Abraham and his whole family hope. But I know the plans after his death. Plans to give you hope in the future. What was the future? He became the father of the nations. And Paul is saying here, sana yung Diyos na nagbibigay ng pag-asa, siya rin magbigay sa inyo ng kagalakan at kapayapaan. You know what kagalakan does? The strength. That the joy of the Lord is our strength. How can we move on from one place, from one point to another without that strength? The joy of the Lord tells us, kahit mahirap, sige lang kasi kasama ko ako. That is the joy of the Lord. I've heard stories about this. Bakit? Hindi mo kayo kayaman. Minsan, sumasalo pa kayo sa oras, pero ang sasaya niya. Is the Lord. Tumahan ka man sa apoy, hindi ka matututo. Tumahan ka man sa iwag, hindi ka malulunod. Is your holding on to a strength na hindi matigilan. The joy of the Lord. And then comes kapayapaan or peace. Lagi ko sinasabi, but when benediction time comes, may the peace of the Lord be upon you. Peace that transcends all understanding, that will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Huwag mo tayong matakot. Ang kinakausap tayo at may pinagagawa ko sa atin, tila hindi natin kaya. Kasi
ang nakatingin lang tayo sa kaya natin din. Abraham looked at what God can do in him, and through him. And God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob would like to do the same to each and every one of us. God wants to start a good work in each, and I believe God has started. It's just a time of maturing. Maturing. Hindi, maturing ka ba? Yung kapayapaan na kahit hindi na rin talaga yung naiintindihan ng Abraham yun, hindi ba kailangan magkaan ako dito sa anak na ibinigay mo ngayon, pinapakapal mo sa akin. But that peace that God will provide led him to that state of obedience. Hindi ko naiintindihan dahil ikaw ang nagsabi.